6:30. Nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol. 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Oy! Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa 6:30, DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, alas 4:01 ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, Rumaras Tiana, Antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning! Ngayon po ay Webes, August 21, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Daan-daang milyong pisong ghost project sa ilang lalawigan ibinulgar ng Senado. Ghost project sa Baliwag, Bulacan. May tuturing na economic sabotage ayon sa Pangulo. Pagkoraminadong iligal ang karamihan ng online gambling platform. Online gambling transactions bumagsak ng 50%. Amerika hiniling na umano ang extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Interim release ni dating Pangulong Duterte, muling iginit ng kanyang defense team sa ICC. COMELEC Chairman George Sherwin Garcia na biktima ng salisigang, isa sa mga suspect arestado. Sa lalawigan, halos 500 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam sa Zamboanga City. 2 suspect arestado. At sa balitang sports, Pinay triathlete nanalo ng gold medal sa Latvia. Magandang morning kapamilya, kumpleto po ang 2 pogi ngayong holiday. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Good morning. Good morning! Unahin po natin ang balita kaugnay sa kaso ng leptospirosis. Patuloy na bumaba ang kaso ng leptospirosis sa mga pagamutan. Sa report ng Department of Health, walang pasyente na may leptospirosis ang dinala sa National Kidney and Transplant Institute ngayong linggo kumpara sa halos 200 kaso kada araw noong mga nakalipas na linggo. Isa naman ang bagong pasyente na may leptospirosis sa San Lazaro Hospital. 36 ang mga leptospirosis patient na naka-admit sa San Lazaro Hospital, kung saan 21 sa mga ito ang malubha. Matatandang inihayag ng DOH ang pinangangabahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis bunsod ng malawakang pagbaha na idinulot ng magkakasunod na bagyo at habagat noong Hulyo. Basta AM, MM. Oras natin alas 4:04, kuha tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ghost project sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro at Bulacan ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom. 40% na lang ang natitira sa kabuuang pondo para sa isang flood control project dahil sa mga lagay, komisyon, SOPs at iba pang mga tapyas. Yan ang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech kung saan pinakita niya ang mga guni-guni o ghost flood control projects sa iba't ibang mga lalawigan sa Luzon na matatagpuan sa Pampanga, La Union, Oriental Mindoro at Bulacan. Ilan sa mga tinukoy ng mambabatas na may ghost projects ay ang River Mitigation Project sa Candating, Arayat, Pampanga na mula 2018 pinondohan ng 20 million pesos at sa taong 2024
ay 2 beses pa nabigyan ng pondo na 91.8 million pesos para sa Phase 1 at 91.4 million pesos para sa Phase 2. Bawang River Basin sa La Union na umabot sa 967 million pesos ang pondo noong nakaraang taon at 6 na mabarangay sa lalawigan ng Malolos at Agonoy, Bulacan na ang karamihan ay proyekto ng contractor na Wawa Builders na kasama sa 15 top contractors na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa susunod na linggo ay ilalabas din ni Lacson ang Ghost Flood Control Project sa Bicol, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat masilip ang posibleng conflict of interest sa ilang flood control projects sa Bulacan. Ito'y matapos mabisto ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana, ang presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines na si Marilu Lorio Lipana. Nakakuha ang Olympus ng ilang kontrata sa gobyerno, kabilang na ang 2 flood control structure sa San Miguel River noong 2023 na nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. Kabilang ito sa mga proyekto na isasailalim sa fraud audit ng Commission on Audit. Basta AM/MM. 7 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, isa pang report ng ating Radyo Patrol. Pangulong Marcos Jr. ikinagalit ang nadiskubreng ghost project ng isang proyekto para sa flood control sa Bulacan matapos mag-inspeksyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Hindi na itago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang galit matapos madiskubring walang naitayong istruktura sa ininspeksyon na flood control project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan sa kabila ng milyong-pisong pondo na inilaan at ginasto sa proyekto. Ayon kay Marcos, patunay ito na walang ginawa at hindi tinrabaho ng kontratista ang proyekto kaya patuloy na nakararanas ng baha ang mga residente. Malaki niya sanang naitulong ng proyekto sa komunidad, partikular sa usapin ng supply ng tubig sa mga bahay at irigasyon kung natapos lang ang reinforced concrete river wall project sa barangay. Bukas ang Pangulo na ipasilip sa Commission on Audit ang proyekto dahil may tuturing anyang falsification at economic sabotage ang nangyari. Batay sa kopya ng kontrata ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, iginawad ang proyekto sa kumpanyang Sims Construction Trading noong Pebrero nitong taon at nagkakahalaga ng 55.730 million pesos. May mga kopya rin ng resibo ang Malacanang na makapagpapatunay na fully paid o buong binayaran ng kumpanya sa proyekto. Batay sa records ng DPWH at sumbong sa Pangulo website, isang Sally Nicolas Santos ang may-ari ng nasabing kumpanya at nakasungkit ng 16 na kontrata ng flood control projects sa lalawigan ng Bulacan mula 2022. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Samantala, Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta. hindi umano natanggap ng Malacanang ang flood control plan ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang na-turnover ng flood control master plan kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang dating DPWH Secretary na ngayon Senador na si Mark Villar. Una nang inihayag ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na natapos ng Noynoy Aquino administration ang 351 billion pesos na flood control master plan, pero hindi ito ipinagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon. Basta AM/MM. Inaprubahan ng House of Representatives ang resolusyon para imbestigahan ng Tri-Committee ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways, partikular ang mga flood control project. Inadapt ng Kamara ang inaing na House Resolution number 145 ni House Committee on Public Accounts Chairman Bigol Saro Party List Representative Terry Riton. Bubuuin ang Tri-Committee ng House Committee on Public Accounts, Committee on Public Works at Committee on Good Government ang investigasyon.
Sinabi ni Redon na una nilang bubusisiin ang mga flood control project na pinasok ng 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Marcos Jr. na nakakuha ng 100 billion pesos na halaga ng kontrata mula noong July 2022. Target anya ng Tri-Committee na tukuyin ang mga umano'y manumalyang flood control project at posibleng pagkakasangkot ng ilang mambabatas. Basta AM. Papasok na rin ang Bureau of Internal Revenue sa investigasyon sa umano'y manumalyang flood control projects. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na sisilipin ang kawanihan ng status ng mga flood control project at pagbabayad ng buwis ng mga kontraktor. Maliwanag ni Lumagi na maituturing na ghost project kapag nakatanggap ng bayad ang kontraktor pero walang nagawang proyekto. Makikipag-ugnayan ng BIR sa iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Public Works and Highways sa kanilang gagawing investigasyon. Basta AM. Sa ibang balita naman, muling iginit ng defense lawyer ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ang interim release ni ang dating leader. Batay sa inihaing motion ng kampo ni Duterte, iginit ng abogadong si Nicholas Kaufman ang agarang interim release ng dating Pangulo alinsunod sa mga kondisyong ilalatag ng korte. Hiniling din nilang i-waive ang pagharap ni Duterte sa confirmation of charges hearing sa Setyembre pero posibleng humarap ito sa pamamagitan ng video conferencing. Maaari lang mamonitor ng ICC ang mga kondisyon para sa interim release ng dating Pangulo at hihigpitan ang pag-contact kay Duterte. Noong nakaraang buwan, hiniling ng defense team ni Duterte sa ICC Pre-Trial Chamber 1 na ipagbaliban ang desisyon nito sa kanilang petition for interim release. Mahigit 5 buwan ang nakadetene sa ICC detention facility sa Dahig si Duterte na inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong crimes against humanity. Basta AM. Sa ibang balita, Department of Justice wala pa natatanggap na extradition request mula sa United States o Estados Unidos para kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Iyan ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas T., wala pang natatanggap na extradition request ang Pilipinas mula sa Estados Unidos para i-extradite si KOJC leader Apollo Kibuloy na wanted sa US para harapin ang mga kaso nito kaugnay sa child sex trafficking, fraud at money laundering. Sa isang pahayag, nilinaw rin ni Department of Justice spokesperson, Attorney Miko Clavado, na hindi maaaring ma-extradite ng isang akusado na mayroong gumugulong na kaso sa Pilipinas. Kailangan pa munang tapusin ang paglilitis sa akusado at ang sentensya nito. Dagdag pa ng opisyal, maaaring kumilos ang korte na pabilisin ang paglilitis sa isang akusado para maaksyonan ng isang extradition request. Samantala, kinumpirma ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na nagpadala ng extradition request ang United States sa Department of Justice noong Hunyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Samantala ay naman kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinabihan siya ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na wala pa silang natatanggap na extradition request para kay Kibuloy. Basta AM. Sa ibang balita naman, inihayag ng PAGCOR na bumaba ng 50% ang online gambling transaction. Sa kanyang pagharap sa House Committee on Appropriations, sinabi ng PAGCOR Chairman Altenco na napansin nila ang pagbaba ng mga transaksyon sa online gambling sa pool nang iutos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet platform na tanggalin ang in-app links ng online gambling sites. Pinuri ni Tenco ang Central Bank sa mahigpit na guidance ito sa e-wallet platform. Samantala, aminado si Tenco na marami pang dapat gawin ng PAGCOR para maiwasan ang pagkalulong ng publiko sa online gambling. Dagdag pa ni Tenco na 40 online gambling provider ang may lisensya at nababantayan ng PAGCOR. Ginagawa niya ng PAGCOR ang lahat ng adjustment para makasabay sa paglago ng online gambling sa Pilipinas. Basta AM. Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR muling iginiit na mas mainam kung hihigpitan ang pagre-regulate sa online gambling sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
Sa harap ito ng mga panawagan at panukalang batas para sa pagpapatupad ng total ban sa online gambling. Sa briefing ng House Appropriations Committee, muling iginiit ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez na maituturing na silent epidemic ang pagsusugal dahil sa napakadaling access maging ng mga nasa edad 20 pababa. Bagamat nirerespeto ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco ang mga panawagan, nilinaw niya na hindi kasama sa mga lumabas na report o pag-aaral sa online gambling ang kanilang licensees o legalang operasyon. Sabay giit na mahigpit na ipinatutupad ang mga patakaran lalo na sa age restrictions. Paliwanag pa ni Tenco, kahit magpatupad ng total ban, magpapatuloy pa rin ang illegal gambling sa bansa. Narito ang tinig ni PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. At ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan, at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Sa pamamagitan anya ng mas mahigpit na regulation, mababalanse umano ang pasok ng kita ng gobyerno at mas matututukan ang usapin sa gambling addiction. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Pamela Vasquez. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Pasada Probinsya. Kuha muna tayo ng balita sa probinsya. 7 parliamentary district seats na unang inilaan sa Sulu, pinaghati-hati na sa ibang lalawigan ng BARM. Naritong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cotabato City, hatid ni Lirio Bompat. Lirio. Perma na lamang ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang kulang para ganap ng maging batas ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58. Sa ilalim nito, pinaghati-hati na sa ibang lalawigan ang 7 parliamentary district seats na dating laan sa Sulu matapos itong maalis sa rehiyon alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Dahil dito, 9 na ang parliamentary districts ng Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, 4 sa Basilan, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City at 2 sa Special Geographic Area. Ang naaprobahang bersyon ng batas ay naayon sa pinakahuling 4.5 milyong populasyon ng rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Lirio Bompat. Maraming salamat, Lirio Bompat. Sa kaugnay na balita, sinuspinde ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sana sa BARM parliamentary election sa Oktubre sa panayam ng DZMM. Sinabi ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na posibleng magkaroon ng pagbabago sa listahan ng mga kandidato sa balota. Aminadong opisyal na makaka-apekto ito sa kanilang paghahanda sa BARM parliamentary elections. Basta AM/MM. Oras natin alas 4:18 ng madaling araw. Inilunsad po ng COMELEC ang botong Bangsamoro 2025 Voter Education Campaign. Mahigit isang buwan bago ang parliamentary election sa Bangsamoro. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang paglulunsad ng Voter Education Campaign sa Cotabato City na may temang isang Bangsamoro, isang boto. Together we vote, together we rise. Layo nitong ipaunawa sa mga botante ang paraan ng pagboto. Tiniyak naman ni Garcia na mananatili sa rehiyon ang lahat ng opisyal ng COMELEC ilang linggo bago at matapos ang parliamentary elections. Basta AM/MM. Oras po natin, alas 4:19 na po na madaling araw. Gising bango na po, ha? Abangan po sa aming pagbabalik. Pagguho ng dike sa San Teodoro Oriental Mindoro, pinaiimbestigahan ng LGU. Mahigit 21 milyong piso na halaga ng mga smuggled na sigarilyo na sabat sa Zamboanga City. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. There is no greater nation on earth than our motherland, no greater people than our own.
Serve them with all your heart, with all your might, and with all your strength. Ito ang isa sa mga katagang iniwan ni Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino, isang mamamahayag at lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, magmahal, at maglingkod sa ating bayan para sa ating dakilang kinabukasan. Isang pag-alala kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita Alas 4. Alas 4:22 na po na madaling araw, balikan po muna natin ang mga headline sa Radio Patrol Balita Alas 4. Daan-daang milyong pisong ghost project sa ilang lalawigan, ibinulgar sa Senado. Ghost project sa Baliwag, Bulacan may tuturing na economic sabotage ayon sa Pangulo. Pagkora binadong iligal ang karamihan ng online gambling platform. Online gambling transactions bumagsak ng 50%. Amerika, hiniling na umunong ang extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Interim release ni dating Pangulong Duterte muling iginit ng kanyang defense team sa ICC. COMELEC Chairman George Erwin Garcia na biktima ng salisigang, isa sa mga suspect arestado. Ulat. Panahon. Sa oras po natin alas 4:23 sa madaling araw, alam po muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Kausapin po natin si Ma'am Grace Casaniada, ang Pag-asa Weather Forecaster. Good morning, Ma'am Grace. Yes, good morning din po sa ating lahat. Sa kasalukuyan nga po ay yung low pressure area na minomonitor natin. Huling namataan sa layong 705 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Sa ngayon po ay mababa pa yung chance nito na maging bagyo within the next 24 hours. And patuloy po itong kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran. And bukas po ay posible itong tahakin nito yung area ng northern at central Luzon. And so salukuyan naman po or for today, yung trough or extension po ng LPA na ito is magdudulot ng mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, maging sa bahagi din po ng Northern Samar, Eastern Samar, at Biliran. At habang mas papalapit nga din po itong low pressure area na ito, pagsapit din po ng hapon at gabi, magiging mataas din po yung chance ng mga pag-ulan dito sa area ng Metro Manila, maging sa malaking bahagi din po ng Calabarzon. So pag-iingat sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang habagat naman po ngayong araw ay makaka-apekto din sa bahagi ng Palawan at sa western section ng Mindanao. And throughout the day po, magdadala din ito ng mataas na chance ng mga pag-ulan sa nalalabing bahagi pa ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, maging sa Occidental Mindoro at Palawan. So generally po yung malaking bahagi ng ating bansa for today ay makakaranas po ng mataas na chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot nga nitong trough ng LPA maging ng habagat. Samantala for the rest of the country naman may isolated na mga pag-ulan pa rin na mararanasan
dulot naman po ito ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Thank you, Ma'am Grace Castañeda. DZMM, numero 1 sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Sa ating pong ulat kalusugan, lumabas sa pag-aaral ng mga dalubhasa na nakakatulong ang pag-inom ng matcha para sa pagpapababa ng timbang. Ang matcha ay isang uri ng tsaa na mula sa halamang Camellia sinensis na mayaman sa antioxidants at L-theanine na nagpapalakas ng immune system, nakababawas sa inflammation sa katawan at nakatutulong sa detoxification. Base sa pag-aaral, ang pag-inom po ng matcha ay nagpapalakas ng metabolism, nakababawas ng taba, nagpapabuti ng insulin sensitivity at nagbabawas sa ganang kumain. Dagdag pa ng eksperto, nakababawas ng pagkapagod ang matcha at nagpapaganda ng muscle sa tuwing nag-ehersisyo na nakatutulong din para sa pagbabawas ng taba at timbang ng isang tao. Pero, paalala ng mga eksperto, hindi sapat ang pag-inom ng matcha para magpababa ng timbang at kailangan itong sabayan ng healthy diet, sapat na pag-inom ng tubig at regular na pag-ehersisyo. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning. Good morning! Agri-Balita. Agri-Balita. Oras natin 4:27 para po sa ating Agri-Balita. Makatatanggap na makinaryang pangsaka ang 16 na Farmers Cooperatives and Associations sa Southern Negros Occidental mula sa Department of Agriculture sa ilalim ng 2025 Rice Competitiveness Enhancement Fund 2.0. Ipapamahagi sa Setyembre ang 4-wheel tractors at rice combined harvesters na layo pumapataas ang produksyon at mapadali ang gawain ng mga magsasaka. Malaking tulong ito upang mabawasan ang manual na paggawa, mapalaki ang ani at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. At yan po ang ating Agri-Balita. Good morning! Good morning! DZMM, numero 1 sa aksyon. Sa oras po natin alas 4:28, radsadaan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pasada Probinsya. Probinsya. Unahin po natin sa Mindoro. Pinaiimbestigahan ng lokal na pamahalaan ang paggunang mahigit 6 na metrong bahagi ng river control project sa Subaan River sa Barangay Bigaan, diyan po sa San Teodoro Oriental, Mindoro. Gumuho ang unang bahagi ng digue noong 2024 at bumigay ang higit 100 metro ng Phase 2 nitong Hulyo dahil sa pagragasa ng ilog dulot ng masamang panahon. Pinuntahan ng mahigit 300 milyong piso ang Phase 1 hanggang 3 ng river control project. Paliwanag ng project engineer na sunod ang plano at specification sa proyekto pero nasira umano sa lakas ng agos at tubig at malambot pa raw ang semento. Git naman ng San Teodoro Municipal Engineer, hindi nakipag-ugnayan sa kanila ang DPWH nang itayo ang dike. Oras natin 4:29. Patay ang 40 anyos na ginang at 9 na taong gulang na anak na babae sa landslide bunsod na malakas na pag-ulan sa Barangay Sibulao sa Zamboanga City. Sugatan sa aksidente ang mister at 2 pang anak ng biktima. Sa investigasyon, naghahanda na para matulog ang mga biktima na matabunan ng gumuhong putik ang kanilang bahay. Wala nang iba pang nadamay sa landslide. Pasada Probinsya. Probinsya. Albay Provincial Government nilinaw na hindi dulot ng quarrying sa lalawigan ang nangyaring flash flood sa isang barangay sa bayan ng Genobatan. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay, hatid ni Jonathan Maestrado. Jonathan.
Itinanggi ng Albay Provincial Government na quarrying sa paanan ng Bulkang Mayon ang sanhi ng flash flood sa barangay Masarawag, Ginubatan noong isang linggo. Ayon kay Provincial Administrator Raul Rosal, wala nang nagkukwari sa lugar na niragasan ng bahang may halong lahar batay sa resulta ng inisyal na inspeksyon. Ang pagbahaan niya ay dulot ng isang gali o kanal sa Masarawag. Nasa mga barangay ng Mulad, Bukad Grande at Maninilaan niya ang aktibong quarrying site sa Ginubatan at nangako ang Kapitolyong bibigyan ng babala ang mga ito at posibleng ipatigil ang operasyon kung mapapatunayang lumampas sa itinakdang limitasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Jonathan Maestrado. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Halos 500 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamat ng mga pulis sa naaksidenteng pickup truck sa barangay Bugyao, Zamboanga City. Hawak ng Police Regional Office 9 ang driver ng pickup truck na si Muhammad Ikram Udin Abdurajak at Irene Atis na naulihan ng 67 kilo ng shabu. Lumalabas po sa investigasyon na i-deliver umano ng mga sospek ang mga dalang iligal na droga na mapansin ni Abdurajak ang mga sumusunod na pulis. Nawala ng kontrol sa manibela ang sospek. Sumadsad ang pickup truck sa gilid ng kalsada at naaresto sila ng mga pulis. Sa Zamboanga City pa rin, nasabat ng pulisya ang 21.4 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa barangay Santa Barbara. Ayon sa ulat, 2 bangka mula Basilan ang naharang na naglalaman ng 367 Maser cases at 35 reams ng mga puslit na yosi. Kasabay nito, inaresto ang 5 sakay ng naturang mga bangka na turnover na sa Bureau of Customs ang mga kontrabandong sigarilyo at mga bangka. Habang nasa kustodiya na ng pulisya mga suspect para sa masusing investigasyon. Pasada Probinsya. Dalawa patay at 3 ang sugatan matapos bumangga sa puno ang isang habal-habal sa Negros Occidental. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region. Hatid ni Romeo Subaldo. Romeo. Sakay ng habal-habal ang 35 anyos na ina kasama ang 2 niyang minor de edad na anak at 15 anyos na nakababatang kapatid nang mabangga ito sa puno ng kahoy sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental, Martes ng hapon. Patay ang 50 anyos na habal-habal driver at ang ina. Sugatan naman ang 15 anyos na kapatid at 2 anak ng biktima. Sa investigasyon ng PNP, nawalan ng preno ang habal-habal at posible umanong nagpanik ang driver kaya sumalpok sa puno. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga minor de edad na nagtamo ng mga sugat sa katawan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo. Maraming salamat, Romeo Subaldo. Sa Cebu City naman, patay ang isang lalaki at motorcycle rider matapos masagasaan ng dump truck sa barangay Hiprodomo. Sa investigasyon, tumatawid ang lalaki ng masagasaan ng motorsiklo ng rider dahil sa lakas ng pagkakabangga. Tumila po ng 2 sa kabilang linya ng kalsada at nasagasaan ng dumadaan na truck. Nasa kustodiya ng pulisya ang truck driver na maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Sa Laguna, sugatan ng isang babae motorcycle rider matapos mabangga ng dumaraang tren sa Calamba City. Ayon po sa investigasyon, dire-diretso ang takbo ng motorsiklo at nahagip ito ng tren kahit binubusinahan na. Tumila po ng rider at tumandusay sa gilid ng riles. Wasak ang motorsiklo habang isinugod ang biktima sa ospital. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang SUV sa San Jose de Buenavista, Antique. Tumama ang motorsiklo sa gilid ng SUV at nasugatan sa ulo ang driver nito. Patuloy pang investigasyon ng San Jose de Buenavista PNP sa naturang insidente. Sa Laguna pa rin, patay ang isang 40 anyos o 41 anyos na babae matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Look sa Calamba City. Sakay ng tricycle ang biktima si alias Sherry ng tambangan ng mga sospek. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang insidente. Sa Maguindanao del Sur naman, patay ang isang wanted matapos manlaban sa mga naarestong pulis o sa mga aarestong pulis sa barangay Tamontaka sa bayan ng Dato Odinsin Suwat. Hindi na umabot ng buhay sa ospital si Buto Butingkol habang sugatan at arestado kasama nito. Magsisilbi sila ng warrant of arrest ang mga pulis laban kay Butingkol ng pagbabarilin ang mga otoridad ng mga sospek. Patuloy namang hinahanap ang 3 kasamahan ng mga sospek.
Sa Quezon Province naman, 10 bahay na gawa sa light materials ang naabo sa sunog sa Barangay 4 sa Lucena City. Ayon po sa otoridad, 1 ang nasugatan at 56 ang nawalan ng tirahan. Mahigit 1.2 million pesos naman ang halaga ng mga ari-arian ang natupok. Kasalukuyang nanunuluyan ng mga biktima sa evacuation center habang patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Alas 4:35 na po na madaling araw, gising bangon. Abangan po muna sa aming pagbabalik mga ibinebentang illegal vape products sa e-commerce platforms. Pinatanggal ng DTI. At isa sa mga sospek na nagnakaw ng gamit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, arestado. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Bakit nga ba kakaiba tayong mga Pilipino pag pamilya na ang pinag-uusapan? Sabi ng maraming taga-ibang bansa, isang malaking dahilan ay kung paano natin mahalin at alagaan ang ating mga magulang. Napakalakas ng ating tradisyon ng malasakit at pagmamahal sa ating mga magulang. Dahil alam natin ang pinagdaanan nilang sakripisyo at paghihirap para tayo na kanilang mga anak ay lumaki ng ligtas at magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging matagumpay sa buhay. Ngayon, kung halos lahat ng kanilang mga ginawa ay dahil sa pagmamahal sa kanilang mga anak, bakit kailangan sa kanilang pagtanda ay ibang tao ang sa kanila'y mag-aalaga? DZMM, una sa balita, una sa public service, una sa pamilyang Pilipino. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Good morning! Alas 4:39 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin po balitaan sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Dalawang Chinese research vessel ang namataan sa paligid ng Panatag Shoal na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Sea Director Ray Powell, unang dumating sa lugar ang Xiangyang Chong 10 Deep Sea Research Ship na nasa Panatag Shoal mula noong August 15 at sumunod ang mothership na Zhaiyun na dumating noong Lunes. Sumunod sa Panatag Shoal ang dalawang Chinese research ship ilang araw matapos ang salpukan ng PLA Navy warship at barko ng China Coast Guard. Sinabi ni Powell na posibleng nagsasagawa ng search and rescue operation ng mga Chinese ship dahil sa parallel sweep na kilos nito. Sabay-sabay na naglayag ang mga warship ng Pilipinas, Australia at Canada bilang bahagi ng Amphibious and Land Operations o ALON 2025. Isinagawa ng Philippine Navy, Australian Defense Force at Royal Canadian Navy ang naval drill malapit sa Lubang Island sa Mindoro. Kabilang sa mga pagsasanay ang combined anti-submarine exercise
night steaming in company at flight quarter drills. Nagsanay din ang mga Navy ng Pilipinas, Australia at Canada sa transfer drills, communications exercise at officers of the watch manning exercise. Sinabi ni AFP Public Information Office Chief Colonel Cerces Trinidad, isinagawa ang Anon 2025 para sa pagpapalakas ng interoperability, operational readiness at maritime security cooperation ng magkakaaliyadong bansa. Zero tolerance laban sa katiwalian, binigyang din ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Campo Crame. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Walang puwang sa hanay ng hukbong sanatahan ang katiwalian. Ito ang binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na nagbabala sa lahat ng miyembro ng kanilang hanay na sa umiiral na zero tolerance kontra korupsyon. Sa gitna ng issue sa mga sinasabing questionable flood control projects, iginit ni Brawner na mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng sundalo ang pagtanggap, paghingi ng pera, regalo, pabor o anumang serbisyo mula sa mga contractor o supplier. Hindi lang anya ito labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, kundi maging sa mismong sinumpaang tungkulin ng hukbong sanatahan. Kasabay nito, muling nagbabala ang Chief of Staff sa lahat ng miyembro ng hukbong sanatahan na hindi palalagpasin at pananagutin ang mga lalabag sa naturang kautusan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Oras natin 4:42. Mahigpit ay pinagbabawal ng Department of Trade and Industry ang pagbebenta ng illegal na vape products sa mga e-commerce platforms. Binigyan ng DTI ng 7 araw ang mga e-commerce platform na alisin ang mga illegal na vape products matapos mabisto ng kagawaran ng online na bentahan ng vape products na walang kaukulang lisensya, certificates, permits, health warning signs at tax stamps. Samantala, nagsampa na ang Bureau of Internal Revenue ng reklamong tax evasion laban sa ilang retailer ng vape. Sinabi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. na hindi rehistrado sa BIR ang mga naturang seller at ang mga produkto nila ay hindi naman aprobado ng DTI. Aabutan niya sa mahigit 700 milyong piso ang kanilang pananagutang buwis. Isa pang report. Yung 5 pulis sa sangkot umano sa iligal na pag-aresto sa ama ng binatilyong nasawi sa leptospirosis sa Caloocan City, sinibak sa pwesto. Nagbabalik mula Campo Crame si Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Kabilang sa mga sinibak ang commander ng Substation 2 ng Caloocan Police Station dahil sa iligal umunong pag-aresto sa biktimang si Jason De La Rosa. Si De La Rosa ang tatay ng binatilyong nasawi sa leptospirosis dahil sa pagsuong sa baha, kakahanap sa amang inaresto pala ng mga pulis. Ayon kay Northern Police District Director Police Brigadier General Jared Portasio, dinisarmahan na ang mga sinibak na pulis na may mga ranggong lieutenant, master sergeant, 2 staff sergeant at 1 korporal. Nakitaan din anya ng matibay na batayan para sampahan ng mga ito ng kasong administratibo at kriminal, lalo na at walang nakitang record of arrest kaugnay sa insidente. Layon anya ng pagsibak na matiyak na hindi may impluwensyahan ng investigasyon sa kaso. At iginit naman ni Caloocan City Police Chief Colonel Joey Gofort na hindi sumasalamin ang insidente sa kabuuan ng kanilang hanay. Samantala, ayon naman kay Attorney Arnold Valenzuela, ang abogado ng biktima, welcome ang panibagong development na ito sa kaso at sinabing mas lalo silang nakukumpiyansa ngayon na mabibigyan ng katarungan at mapapanagot ang mga pulis na sangkot sa issue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Oras natin, 4:45. Naaresto ng pulisya ang isa sa mga tumangay ng bag ni COMELEC Chairman George Garcia habang nasa isang kainan sa Ross Boulevard sa Pasay City. Ayon kay Garcia, naglalaman ng bag ng cellphone, cash at mga ID. Na-recover ito sa Las Piñas mula sa suspect. Dinala na sa Pasay Police Station ang kawatan para sampahan ng kaso habang patuloy naman tinutugis ang mga kasabwat nito. Paalala ni Chairman Garcia, walang pinipili mga kawatan kaya dapat laging maging maingat. Arestado naman ang isang lalaki matapos mang-hold up sa isang tindahan ng fried chicken sa barangay Tumana sa Marikina City. Ayon sa pulisya, nagpanggap na customer ang suspect bago bumunot ng baril at nagdeklara ng hold up. Nilimas ang suspect ang mahigit 9,000 pisong kita ng tindahan at isang cellphone. Na-arrest ito ng mga pulis habang nagtatago sa ilalim ng isang sasakyan. Maharap ang suspect sa reklamong robbery with violence at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado ang riding in tandem na bumaril sa isang lalaki sa Malate, Maynila. Ayon po sa investigasyon, ipinarada ng mga sospek ang sinasakyang motorsiklo sa Arellano Avenue bago pumasok sa Gonzalo Street kung saan nakatira ang biktima at doon ito pinagbabaril. Nanutok pa ng baril sa mga residente bago tumakas. Tinamaan sa dibdib at mukha ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Maharap ang mga sospek sa mga reklamong frustrated murder at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At ayon po sa pulisya, posibleng sanay na ang mga sospek sa ganitong krimen. DZMM, numero 1 sa aksyon. Good morning kapamilya. Alas 4:47 na po na madaling araw. Good morning po. Maraming salamat po sa pakikinig sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa mga bunga biyahe po pauwi ng kanilang probinsya para mag-long weekend. Hanggang Lunes po, holiday. At siyempre po sa ating mga kapamilyang nasa mga terminal, paliparan at mga pantalan. Magandang morning po. Ratsada ako na partner yung mga bumati sa ating Viber number na 0919-278-3000. Go! Eto. Una sa listahan, si Tita Nona Damian. Good morning! Kay Cory Hilario ng Las Piñas, Lorena Pascual ng Quezon City, kay Baggy Dimanzana ng Makati, kay Gemma Chico ng Rosario Pasig, kay Romeo Aguda ng Laguna, Marites David ng Bacolor, Pampanga, Teacher Mads ng Quezon City, Fernando Olimpo ng General Trias Cavite, si Ludi Malyari, Cherry Diaz ng Malabon, si Lily Kawayan City Isabela, at siyempre si Wendell ng Quezon Province. Good morning! Good morning! Magandang morning din kay Arnie Edorice, Gemma Chico, Wilson Pamitan, present si Chang. Ay, Chang tuloy. Kiyang pala. Bakit Chang? Si Chang Ami ata na alala ko. Kiyang! Good morning, Kiyang. Ang dami kasing kamay. Jeric Masauding. Magandang umaga mula sa Davao Oriental. O, palayuan tayo Warbisdak, maayong buntag. At syempre, good morning din kay Coco Yabot ng San Fernando, Pampanga. Ay Morena. Albert Gonzalez, sabi niya, good morning. Kape. At magandang morning din, syempre, kay Vladimir De Leon. Sabi niya, Merry Christmas. Layo pa, wala pang bare months. Aba, konting kembot na lang. Sige. Gemma Chico, magandang morning. Good morning. Mercy Garcia. Good morning. Sa Tornino, Lauay. Magandang morning, Mercy Garcia. Cecilia Requilias Brown mula sa Spain. Magandang morning. At siyempre, magandang morning din kay Amber O.G. Maravilla. Good morning. Fred Magdalera ng Olongapo City. At siyempre, present gising si Sosimo Gasmin ng Mabalacat City sa Pampanga. Pakipati daw ng happy 60th birthday! Happy birthday! Si Mrs. Lita Valencia, CBA Assistant Dean, ng Angeles University Foundation. Magandang morning kay Good morning! Percival at Gemma Acedillo. Magandang umaga, maupay nga aga. At partner, batiin ko lamang si Professor Gabby Lopez, si Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sampio. Sabi ni Prof. Gabby Lopez, mabuhay at happy birthday daw. Bigyan mo ako ng... Happy birthday! Alam mo sinong binabati niya ng happy birthday? Happy birthday
First Lady Liza Araneta Marcos. Birthday pala niya today. Talaga. Oy, happy birthday po. Siyempre, partner, pag binati mo ng happy birthday, ibig sabihin birthday niya ngayon. Ayaw ko maniwala. Happy birthday! At siyempre, good morning. Maupay kaaga kay Alvin ng Northern Samar. Kay Wenger po sa Mabalacat, Pampanga. Good morning din po sa mga nakatutok sa ating Facebook page. Kay Ramil Diquiña, kay Romeo Aguda, magandang morning. Sa Agudas at Agudas family mula po yung Namba City sa Laguna, kay Tita Lina Ho, magandang morning. Kay Patrick De Leon Asierda, kay Rowena Visitacion Sempio, Angelo Redaha, good morning. Kay Garcia Mercy, Leonard Ferrer, Injeng Banatikla Tangkako, magandang morning. At syempre, batiin ko lang po ng happy birthday ang aming current principal diyan po sa aking alma mater sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, Santa Margarita, Samar. Si Ma'am Glo Begonte Tamidles. Ma'am Glo, happy birthday po. Maraming salamat sa pakikinig. At syempre po yung support po ninyo sa mga campus journeys po dyan sa ating eskwelahan. Mabuhay po kayo, ma'am. Happy birthday po. Good morning! Happy birthday po at syempre magandang morning! Tita Yonzon Diaz Villanueva, magandang morning na nagkakape-kape. Nakailang kape na po kayo, Tita. At syempre, good morning din kay Tita Amanda Reyes na everyday maagang gumigising kasama si Tita Fe at maagang nagsisimba kasama ni Tita Villanueva. Magandang morning po sa inyo. At syempre, Madam Norma Guevara, Mami Luchi Mano na malapit na mag-birthday. Happy birthday in advance, Mom! Happy birthday! At syempre, good morning kay Tig Pakapak, kay Annie Perez, ay Arnel Perez pala. Arnel Perez, good morning. Kay John Hill Unay, good morning po sa inyo lahat, sa mga tsuper, sa mga taxi driver, sa mga commuter. Good morning po sa inyong lahat. Gising bangon na sa mga may pasok sa rikuan kahit holiday. Abay, napakasisipag po ninyo. Good morning. At yung mga naka-holiday break naman at magli-live tomorrow, mag-iingat po kayo sa mga kayo lalakad. Kahapon, for sure, umalis na yung partner, bumiyahin na yan para mahaba-haba, di ba? Oo. O ano ba kahapon, Webes? Hindi, Wednesday. Ay, Wednesday. O Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 araw na pahinga. Yung Friday, nakalive na yun. Nilive na nila yung Friday, di ba? Tapos, o kaya, Lunes. kung hindi naman sila nag-leave, baka nag-holiday ngayon, bukas sick call, tapos Sabado, Linggo, Lunes. Tapos pagpasok ng Tuesday, sick leave ulit. Gumaganon lang. Hindi, minsan lang naman, isulitin nyo na, di ba? Papayagan naman kayo ng boss yan, lalo kung hindi naman kayo mapag-leave na tao. Deserve nyo po yan na mag-relax para pagbalik nyo sa mga opisina ninyo. Fresh ideas ang ipepresent ninyo sa inyong mga boss, di ba? Basta mag-iingat po kayo palagi, ha? Ingat lang, ingat. Good morning. DZMM. Huwag sasakay sa kolorum. Numero 1 sa aksyon. Alas 4:53 sa mga pumuna sa aming pagbabalik, halos 80 patay sa nasunog na bus sa Afghanistan. At sa sports, Nigerian center ng UP Fighting Maroons namatay matapos mag-collapse sa ensayo. Yan at iba pang mga balita sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. What if walang Ad Standards Council na nagre-regulate ng ads? Kaloka? Kaya may batas na patalastas. The National Summit on Fair and Progressive Advertising Self-Regulation. Share your thoughts to help strengthen fair and progressive advertising. There is no greater nation on earth than our motherland. No greater people than our own. Serve them with all your heart, with all your might, and with all your strength. Ito ang isa sa mga katagang iniwan ni Benigno Simeon Aquino Jr. o kilala bilang Ninoy Aquino, isang mamamahayag at lingkod bayan. Ngayon, higit kailanman, kailangan nating isabuhay ang kanyang mga prinsipyo. Manindigan, magmahal, at maglingkod sa ating bayan para sa ating dakilang kinabukasan. Isang pag-alala kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr.
Mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Mga balita sa labas ng bansa. Sa labas ng bansa, 79 ang patay nang bumangga ang Magliyab at magliyab ang overcrowded na bus sa Herat Province sa Afghanistan. Kabilang sa mga namatay ang 19 na bata. Ayon sa Taliban, sakay ng bus ang mga Afghan refugee na pinalayas sa Iran at pabalik na sana ng Kabul. Bumangga ang bus sa motorsiklo at oil tanker bago nagliyab. Sunog na sunog ang karamihan sa mga bangkay at mahihirapan nang makilala ang mga ito. Samantala, 7 naman ang patay sa pag-ulan at pagbaha sa Karachi, Pakistan. Suspindido ang pasok sa mga paaralan at trabaho, gayon din ang mga biyahe ng mga eroplano. Putol din ang linya ng komunikasyon sa Karachi dahil sa masamang panahon. Sports Balita. Para po sa ating sports balita, Pinay triathlete nanalo ng gold medal sa Latvia. Yan at iba pang sports balita ihahatid ng ating big man ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, good morning. Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng gold medal ang Pinay triathlete at national team member na si Kira Ellis sa 2025 Europe Triathlon Junior Women Cup sa Latvia. Tinapos ni Ellis sa mahigit 1 oras ang 750-meter swim, 22 kilometers bike at 5.1 kilometer run na karera. Tagumpay ang pagbabalik ni Ellis matapos magpagaling sa kanyang tinamong shin injury. Samantala, pumanaw ang 19 anyos na Nigerian center ng UP Fighting Maroons na si Israel Friday. Biniwian ng buhay sa pagamutan si Friday matapos mag-collapse habang nagpa-practice noong Martes. Ayon sa UP Office of Athletics and Sports Development, inaalam pa ang sanhi ng pagkamatay ng manlalaro. Dating manlalaro ng Centro Escolar University si Friday na lumipat sa UP kamakailan. At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Alfred Dalde, DZMM. Ikaw pala yun, Pogi! Good morning! DZMM, numero 1 sa aksyon. At narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Daan-daang milyong pisong ghost project sa ilang lalawigan ibinulgar sa Senado. Ghost project sa Baliwag sa Bulacan, may tuturing na economic sabotage ayon sa Pangulo. Pagkoraminadong iligal ang karamihan ng online gambling platform. Online gambling transactions bumagsak ng 50%. Amerika, hiniling na umano ang extradition ng nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Interim release ni dating Pangulong Duterte, muling iginit ng kanyang defense team sa ICC. Comelec Chairman George Erwin Garcia na biktima ng salisigang isa sa mga sospek arestado. Sa lalawigan, halos 500 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam. Sa Zamboanga City, 2 sospek arestado. At sa balitang sports, Pinay triathlete nanalo na gold medal sa Latvia.
Yehey! At yan na po ang mga balita ngayong Huwebes, August 21, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable social media at I1TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita anumang oras. Narinig din tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Bano. Good morning, Tita Lina ho. Fred Abanyo, good morning. Nasaan ka na ba? Nagbabalita ng mga oras. Susunod na po ha. Ang Ronda Pasada kasama si Jerry Johnson Manabat. Bye! Happy holiday! Happy weekend bukas. Good morning!